kapatid, mga brad, kanina no, nung nag-start tayo ng umaga, grabe ang mga nagra-rush na mga four-wheelers, ano, lalo na yung mga sports car ng mga Amerikano, no. As in, tumatahi sila sa bawat truck na nasa daan. Kasi yung ibang mga truck naman kasi dyan sa I-294, ano, tsaka I-90 dyan sa Chicago area, yung dalawang lane sa right para sa mga truck, yung dalawang lane sa left, no, bali 4 lane kasi may inaayos pa, no, para sa mga four-wheelers yun. Kaso yung mga ibang truck talaga, nandun din sila sa 2 left lanes na para sa mga four-wheelers. So, nangyayari, nabablakan yung mga dinadaanan ng mga kotse, no? So, ang ginagawa nila is talagang sumisingit sila in between, no? Maze ang ginagawa ng mga kotse. At yung speed nila, sobrang bilis. I think 70 to 80 miles per hour. Dahil talagang tumatakbo kami ng 60, ano? Gumaganon lang sila. Parang F1 competition, no? Parang ano, anong tawag doon? Grand Rally ba yun? Ang kanilang takbo. Napakabilis nila, mga kapatid, ano? And to think, yung kalsada na yun, dahil inaayos, wala kang escape route just in case may mangyayaring aksidente sa harapan na merong masisiraan, magbabanggaan, magkakarambola talaga dahil sa bilis ng flow nung traffic, ano. It's like minimum dun is 60 pero nakalagay dun is 55, ano. 55, meron pang 45 miles per hour pero walang nagdadrive ng ganung speed. Pag mas mabagal ka pa dun, magiging hazard ka pa sa mga ibang road user, no, kapag mas mabagal ka. Pag susunod ka dun sa 45 miles per hour, magiging target zone ka ng mga naiinis na nag-o-overtake, ano. Kasi walang nagdadrive na kahit maraming naka-signages doon na 45 miles per hour lang at 55 miles per hour. May mga section na ganun. Walang nagdadrive ng ganun. Pinaka mabagal is 60 talaga, kahit truck, no? So, bumabagtas ako sa bandang dalawa yung sa right, ano, para sa truck. Nandito ako sa outer right lane. Hindi ako nasa right. Kasi may mga nagme-merge minsan. Magpepreno ka, no? Mahirap. Kaya ang ginagawa ko na lang, tinitiis ko na lang yung outer right lane. Doon sa dalawa, nasa left side ako, no? Binabantayan ko na lang yung kaliwat kanan ko. Pero yung mga kotse talaga nanggagaling sa kanan, ano, yung nanggaling sa labas, magme-merge na, no, sa I-294 or I-90. Gumagano sila talaga in between sa mga malalaking truck. At yung tutok nila sa likod ng mga truck, as in tutok na tutok, tsaka gaganon. Grabe. Nasay ko, pag may na-aksidente talaga dito, karambola talaga. Karambola. Pagka merong kayong mga napapanood ko sa YouTube na nagkaroon ng aksidente, nagkakarambola sila. Grabe. Grabe. At ano, mga brad, ano, sa kaalaman lang ng mga brad natin, lalong-lalo na yung nandito sa US and Canada, no? Meron na naman tayong kabady, no? Puti siya, na nakapatay siya ng 6 na. As of today, this morning, no, Wednesday, sabi doon sa report, sa I-20 nangyari yan, ano? Sa I-20 around Texas area, I believe, ano, hindi ko na maalala, pero I-20 dyan sa Texas yata, ano, nakatulog yung body natin, ano, na puti, na truck driver, ano. Nakatulog siya
At dahil doon, 6 na buhay ang nawala, ng ganun-ganun na. So, kanina habang nagmamaneho ko, naisip ko yung nangyari na yun, na what if nagkaroon ng biglang aksidente sa harap. Sigurado, magkakaroon ng malaking aksidente sa lugar na yun kasi napakadaming sasakyan, yung mga nagsisigsag-sigsag, nagtumatahi sa maze ng mga truck, yung mga kotse na yun. May marami pang ibang mga sasakyan na nagta-travel sa daan na yun. Napakadelikado talaga. Hindi ako komportable na nagmamaneho doon. Promise. Parang pagka nandun ako, every time, kahit nung nasa New Hope pa ako, every time na dadaan ako sa area na yun, Indianapolis, yan, sa may Chicago, kasi yan lang naman yung mga ruta na palagi ko napupuntahan, Minsan dyan din sa may Minneapolis. Iba ang pakiramdam ko. Para bang anytime pwedeng merong mangyari na hindi maganda, mga kapatid. Kaya abot-abot ang aking dasal, yung mata ko, napakalayo ng tinitingnan ko. As in, kailangan gamitin mo yung peripheral mo para alam mong nasa gitna ka, yung peripheral vision mo, alam mong nasa gitna ka. Parang napapansin mo rin yung side mirror mo. At yung tingin mo talaga is malayo. Doon, ahead. Kung hanggang saan kaya abutin ng mata mo while nandoon sa kalsada na yun, ganun ang ginagawa ko. Dahil pag may nakita akong nagprenuhan na pula, na ilaw na nag-ilawan na, I need to agad mag-slow down agad-agad, na hindi ma-delikado yung sa likod ko, mag-hazard na ako kaagad. Ganyan, Kaya mahirap talaga itong trabaho namin, mga kapatid, every time na nasa kalsada kami, hindi namin alam, kung makakauwi ba kami talaga, Kahit anong ingat namin, ng isang truck driver, hindi pa rin nakakasiguro. I can assure you na isa sa pinakamaingat na driver sa kalsada is yung mga truck driver. Promise. Dahil nung naging truck driver ako, mas iniisip ko ang mga sasakyan sa kapaligiran ko, ang state ng sasakyan ko, kung kondisyon ba siya. At yung traffic laging nandiyan ang mata namin, kumbaga tinitingnan na namin ahead, doon malayo pa, nandiyan na yung mata namin nakatutok. And then scan kami palagi left and right. Hindi kagaya nung nasa Pilipinas, drive ka lang talaga, hindi mo na naiisip, galit ka pa nga madalas, pero dito mas nagiging pasyensyoso kami, mas patient kami pagdating sa traffic, minsan out of frustration dahil traffic, marami kang problema sa biyahe, sa kung ano-ano pa man. Minsan nakakapagsalita kami na masama, pero sa loob lang ng truck, pagdating sa labas, at may encounter tayo sa ibang kapwa driver natin, malumanay na kami sa halos lahat ng pagkakataon. Parang majority, ng mga truck driver, ganun. Especially tayong mga Pinoy, Ang mga barumbado rito, syempre, yung mga puti, sila, alam nila, sila ang hari ng kalsada, But then, minsan may mga mainit ang ulo natin, may frustration tayo. Hayaan na lang natin sa loob ng sasakyan natin, mamalagi yung init ng ulo na yon. Huwag na nating pag binuksan natin bintana o ang pinto, dapat pagdating dyan is wala na, So na-share ko lang, mga kapatid, yung experience kanina, yun ang nangyari. So tuloy-tuloy ang biyahe natin. Right now, nasa Wisconsin na tayo, I-39, Wisconsin area na to, kanina pa, mga 30 minutes ago. Magpi-fuel tayo sa Roberts Pilot. Mura yung fuel dyan.
And then yung next fuel natin is right before North Portal na, no? Kasi tatawid tayo ng North Portal, no, mga kapatid. Diyan ko nakuha yung aking work permit. Nasabi ko na yan nung mga nakaraan. Then babalikan ko ang lugar na yan kung saan punong-puno ng memory sa akin nung kinuha ko yung aking work permit nung January 3, 2023, no? So, tuloy-tuloy lang ang ating biyahe. Samahan nyo ako mga kapatid. Isang magandang umaga. Tara, mag-fuel tayo mga brad, ano? And then mag-load check na rin tayo. Okay, let's go. Dito tayo sa Roberts, Wisconsin, Line J, ano? Fuel tayo. Ito natin code 897. Lagay ng dati 282. Enter. So, yan, okay na. Buka tayo ng... Pero bago yan, kailangan muna natin, hindi na tayo magpupuno dito. Yung kaya lang natin gamitin hanggang sa Minot, North Dakota. Pero lalagay muna tayo ng ating fuel conditioner. Ano, gumagamit tayo nito mga brad, ano? So 25 gallons, 1 ounce lang. Grabe naman yun. So pag 50 gallons, 2 ounce. Magpi 50 gallons tayo, no, mga brad. So 2 ounce. May langis ito. Hindi ko maano. Nabuksan. May langis. So 2 ounce, 50 gallons. 2 ounce. So ginagamitan ko niya yan, ano, subok yan, pinag-aralan ko na yan sa ibang mga owner operator na gumagamit. Meron ako sinusubaybayan na gumagamit nito. So kalahati ilagay ko dito. Ayan, then 25 gallons lang dito, tapos 25 gallons sa kabila. So bantayin na natin, ano, kasi konti lang kakarga natin. 25 gallons tapos 25 sa kabila, bali 50 gallons lang tayo. Yan. Then lipat tayo sa kabila. Lagyan din natin ng ating anting-anting. I tell you mga kapatid, itong inilalagay ko na to, mahal ito eh, pero worth it kasi yung emission system ko for sure maalagaan yan. Hindi naman ako basta-basta bumibili ng, lalo na pag mahal, alam ko na hindi effective, ano, walang benefit. Ito may benefit to, I'm pretty sure, dahil subok na, marami nang nag-review dyan. So babantayin natin yung 25 gallons dito, no? Pag nag 50 gallons papatayin na natin. And then maglo-load check tayo. So okay, ito sarado na natin. Saka natin pupunuin yung ating def. Yung def okay lang, pupunuin na natin dito yan. Alamin natin.
malayo pang lalakbayin natin. Mga ano pa, mga 5 hours pa tayo magdadrive, ano? Then pahinga na ulit. Then bukas makakatawid na tayo ng border, no? Then sa may Saskatchewan, sa North Portal. We make sure na nakasara yung kabila, ano? Minsan nakalimutan ko yun. Okay, sarado. Pabalik sa Canada, dito sa North Portal, Saskatchewan, Canada border. Nabanggit ko yan na dito ko kinuha ang aking work permit noong January 2023, no? Itong border na to ng Canada ang nagbigay sa akin, no, ng kakayahan na makapagtrabaho dito legally sa Canada. Kung ibabalik lang ang 2.5 years, andyan ako sa loob ng Service Canada, no? Diyan sa border ng Canada, no? Canadian border, no? Canadian Border Services. At ini-interview ako, ano? Tinatanong nila ako para sa kakayahan ko na i-perform yung work na bibigyan nila ng permit para makapagtrabaho ako, no? So let's see, first time natin to napapasok, ano, sa border na to. Never pa akong nag-drive galing ng US pabalik ng Canada na gamit-gamit ang border na to. So tingnan natin, mga kapatid, ano, dahil hindi ko talaga alam kung alin dito ang papasukin ko, ano. Susunod lang tayo sa mga signages kung saan ang mga trucks, ano. Ay nako, nanunumbalik sa akin yung ano, commercial right lane. Okay, sa right lane daw tayo. Ready naman na yung mga ano natin, yung mga papers natin, ano, ready na. So ito pala, doon ako nang galing sa may left side, eh. Pumasok ako dyan, in-interrogate din ako dyan sa loob ng US, ano, interview, fingerprint, picture, and then may binigay sa akin papel, and they send me back sa Canada. Flag polling ang tawag doon, ano, mga kapatid, ano. Pero hindi na pwede ngayon yun, eh, yung flag polling, ano. Hindi na pwede. So let's see. Canada, keep right. Isa lang, ano. Border inspection. So dito tayo sa may banda. We should be okay. Okay, sa may
Hello, good afternoon, sir. Where do you live? Winnipeg, sir. How long were you outside Canada? 6 days, sir. Where do you go? I went in Heath, Ohio, and then pick up this load in Indianapolis, sir. Indiana, I should say. Alright, you purchase or car receive anything? No, sir. No alcohol, tobacco, cannabis? No, sir. No crimes or weapons? No, sir. What's the law? It's real, sir. Reals. Where are you delivering? Edmonton, Alberta, sir. How we going? Thank you, sir. Yun, mabilis lang. So, ito na yung Canada Services. Ito, nasa front na to. Yan yun. Diyan ako in-interview sa loob niyan, ano? Sa loob niya. Nanumbalik sa akin ng mga ano. Diyan ako diyan sa loob niya. In-interrogate ako diyan, mga kapatid, ano? First time natin dito pumasok mga kapatid. Doon yung papasok sa US. Doon ako naglakad. Doon sa may booth ng pa-US, no. Meron na mga kotse, no, sa harapan ko tsaka sa likod ko, pero ako naglalakad lang ako, mga kapatid. Naaalala ko yung nangyari no. So papunta tayong Esteban, no. Tayo. Ayan. Okay. So successful ang ating pasok sa Canada using North Portal border, no, ng Canada. So ayan yung papuntang US dito, no? Okay. So yeah, naalala ko, nanumbalik sa aking maisipan, ano, yung panahon na nandito ko. Winter time yon, January 3, 2023, nung nagpunta ako dito at kumuha ng aking work permit 2.5 years ago, mga kapatid, ano. 2.5 years ago yon, exactly 2.5 years ago, no? Kasi ngayon ay 3. Wow! Today is July 3, no? So talagang eksaktong 2.5 years ago nung nandyan ako at kinuha yung aking work permit. At ngayon ay permanent resident na tayo, no? After 2.5 years. Actually 2 years and 3 months. 2 years and 3 months naging permanent resident na tayo, no? So nagpapasalamat tayo sa gobyerno ng Canada, no? At binigyan niya tayo ng pagkakataon para magkaroon ng choice na magtrabaho at manirahan dito permanently sa Canada. So yun, mga kapatid, tuloy-tuloy tayo. Meron pang natitirang 1,040 kilometers away sa Edmonton, Alberta, kung saan natin i-deliver ito. Let's see kung saan tayo mag-stay for the night. But for sure tomorrow, just before lunchtime, may dadrop natin at may di-deliver natin yung mga reels na load natin. And let us see kung ano ang magiging reload natin, kung babalik ba lang ng Winnipeg sa yard or babalik tayo ng US. So tuloy-tuloy ang biyahe natin. Isang magandang tanghali, mga kapatid.